Hinirang kayo ni Kristo upang mamunga to bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalig pagkatapos nito. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong yan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila.
Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghahari sa kanila, dalhin nyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Talinhaga ng salaping ginto ang ebanghelyong ating narinig sa araw na ito. Talinhaga ng salaping ginto. Narinig natin sa kwento, ayon kay Jesus, mayroong isang lalaki na gagawin ng hari. Kaya, iniwan muna niya ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga alipin. Iniwanan niya ito ng tig-iisang salaping ginto. Bago siya umalis, ibinilin niya, ipangalakal yung iiwang salaping ginto. At sa pagbabalik ng lalaki, siya ay naging hari. Hari na siya. Kinoronahan. Hari na. Pagbalik. Kaya ipinatawag niya ang kanyang alipin. Ilan pong alipin yung iniwanan ng salapi? Ilan? Yes, 3. Pinatawag niya yung 3 alipin. Ang unang alipin na binigyan ng isang salaping ginto ay nagtubo ng 10. 10 salaping ginto. At dahil doon, pinamahalaan niya o pinamahala siya sa 10 bayan. Galing, no? Kapalit, may 10 bayan. Samantala, yung ikalawang alipin, nagtubo ng 5 salaping ginto. At dahil doon, pinuri din siya ng hari at pinamahala sa kanya ang 5 bayan. Ngunit, ang huling alipin na binigyan ng isang salaping ginto nang tawagin ng hari, walang tinubo. Bakit? Sapagkat natakot siya. Natakot siyang ipangalakal ang salapi. Sa halip, tinago niya sa panyo. Bakit natakot? Kasi mahigpit ang hari. Sabi niya, kinukuha ang hindi sa kanya. Inaani ang hindi niya itinanim. Kaya natakot siya. Kaya sa huli, walang tinubo. Anong ginawa ng hari? Binawi ang kaisa-isang salaping ginto at ibinigay sa may 10. May 3 bagay ang nais ituro sa atin ng talinhaga. 3. Una, anumang ibinigay sa atin, gamitin. Anumang ibinigay, gamitin. Malinaw sa hari na ibinigay niya sa kanyang mga alipin ang salaping ginto upang ipangalakal. Hindi iyon iniwan para itabi. Ibinigay yon para gamitin. Kaya merong kaakibat na dapat gawin. Nasasayang ang isang bagay kapag hindi ito ginagamit. Tama ba? Base sa karanasan, mas madaling masira o maluma ang anumang bagay na hindi ginagamit. Tama? O, hindi mo gamitin ang sapatos, masisira. Hindi mo gamitin o tirhan ang isang bahay, maluluma.
'Di ba? Ganon. Totoo yan. Kapag hindi ginamit ang isang bagay, mas madali itong masira. At kahit titulo, kahit trabaho, talino, talento, kapag hindi ginamit, nasisira. Halimbawa, yung trabaho na binigay sa'yo, gamitin mo. Kung ayaw mo magtrabaho, sa huli, sisirain mo ang trabaho. Hindi ba? Ayaw mo magtrabaho, ngayon tinanggal ka, wala nang trabaho. Hindi ba? Sira. Pag anumang bagay binigay sa'yo, pinagkalob sa'yo, gamitin mo. Gamitin pero hindi abusuhin. Magkaiba yon. Magkaiba yung ginagamit ng tama at hindi inaabuso. Ito yung tinuturo sa atin. Anumang meron tayo, gamitin. Meron kang talino, gamitin. Meron kang lakas, gamitin. Meron kang talento, gamitin. Dahil anumang ibigay sa atin, dapat ginagamit ng husto. Pangalawang tinuturo sa atin ng talinhaga, anumang bagay ay may hangganan. Lahat ng bagay may hangganan. Lahat sa mundo may katapusan. Kung kaya't hanggang nandyan, pakinabangan. Gaya ng iniwan sa mga alipin, dumating ang araw ng katapusan. Sinulit sila at inalam kung ano ang kanilang kinapuntahan. Ang malungkot na kwento ng buhay ay yung dumating ang katapusan pero wala kang kinapuntahan. Yung kung saan ka iniwan, yun din ang binalikan. Yun ang malungkot na kwento. Binigyan ka ng talino, hindi mo ginamit. Binigyan ka ng trabaho, hindi mo pinag-igi. Pinag-aral ka, hindi ka nagsikap. Binigyan ka ng buong katawan, hindi mo ginamit. Yun ang malungkot na kwento. Lahat yan may hangganan. Kaya anumang meron ka, gamitin, sulitin. Yan ang magbibigay sa'yo ng mabuting buhay. Pangatlong itinuturo sa atin, anuman ang hindi ginamit, pwedeng bawiin. Anumang hindi ginamit, pwedeng bawiin. Lahat ng bagay may gamit. Madalas lang, ayaw nating gamitin. No? Siguro, guilty tayo dito. Tayong mga Pinoy, ang hilig nating magtabi ng kung ano-ano. No? Yung bagong plato, di ba? Ayaw mong gamitin. Bakit? Pag may bisita na lang, di ba? Pag may bisita lang yan, no? Bakit pag may bisita? Tuwing kailan ka ba may bisita? Di ba? Hindi mo masagot, di ba? Wala. So, yung plato, gamitin mo. Kung ipagagamit mo sa bisita, bakit hindi mo mas gamitin? Hindi ba? Marami tayong ganyan. Mga bagay na ayaw nating gamitin. At hindi ko maintindihan kung bakit tayo nanghihinayang gamitin. Tandaan, lahat ng yan may hangganan. At sa huli, pwede sa atin bawiin. Gamitin mo. Yang talino, gamitin. Walang bumibili ng second hand na utak. Hello? Gamitin. Yung talent, huwag kang mahiya. No? Gamitin mo. Madalas sa atin nahihiya. Wag. Gamitin. Binigay yan sa iyo. At pwede yan bawiin. Ganon din. Trabaho. Ano pa? Titulo, kapangyarihan, o assignment. Lahat ito may hangganan. Ang sinasabi lang, gamitin para tayo ay pagyamanin. Mga kapatid, sa lahat ng ibinibigay sa atin, pahalagahan at gamitin. Dahil yan ay nakalaan para tayo ay pagyamanin. Tandaan,
ang mga bagay na ibinigay na hindi ginamit, pwedeng kunin at sa huli, babawiin. Amen. Amen.